Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Universe Philippines for 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines Coronation Night tayo ngayon. Ano nga ba ang reaction natin dyan? Well, ang masasabi ko, bongga! Yes, napuyat ako, na naloka ako, na high blood ako ng bonggang-bongga. Ito lang yata yung pageant na umabot yung 170 over 85 ang dugo ko. So, sobrang tense, nervyos, nakakaloka. Pero, naka-recover naman agad. So, konting inhale and exhale lang. Buti na lang, alam na natin yung mga dapat natin gawin kapag tumataas yung dugo natin ng ganyan. Diyos ko, naloka talaga ako. Alam niyo yon, grabe, intense ang labanan, in fairness. So, puntahan muna natin sa kanilang yung opening show at saka yung stage lighting sound system. Panalo. Masasabi ko naman, ayan, kudos naman sa Miss Universe Philippines, panalo. Para ako nanonood ng Miss Universe 1994 level up. Diba? Sila yung 2.0 Miss Universe. Hindi Miss Universe Philippines ha. Miss Universe 2.0 noong 1994. He, mabuhay! O, diba? Sa music pa lang talagang grabe. Binuhay na nila yung dugo ko. Sobrang excited. Masyado nilang talaga new version ng mabuhay na tugtog noong 1994 sa Miss Universe. Sobrang panalo yung transition ng music. O, di ba? And then, ayun, yung mga kandidata na halos naka-national costume sila lahat. Ang winner ng dating. Sobra. And then, talaga namang masasabi ko yung lightings nila, in fairness, hindi madilim, maliwanag. At ang pinakagusto ko doon, syempre, yung pinarampa na yung mga Miss Universe title holder at saka yung Continental Queens. So, medyo naramdaman ko na, ay, ang galing. O, ganon, di ba? Lalo na ang ganda-ganda ni Miss Universe nung rumampa siya. At saka noong si Miss Universe America, oo, si Tati, grabe ha, talaga namang bongga, nagpupumutok, di ba? Pero, syempre, nakaka-proud din si Chelsea Manalo nang lumabas siya bilang Miss Universe Asia at Miss Universe Philippines. Tama ba yung ginawa ng Miss Universe na to? Oo naman. Pangarap natin na makasama natin ang Miss Universe sa production ng Miss Universe Philippines at in fairness, sa nangyari dito, level up ang Pilipinas. Mabuhay, o, di ba? And then, pagdating naman sa host, ng mga hosting natin, grabe ha, ang gagaling nilang mag-host. Etong si Sian Lim, Gabby Garcia, Tim Yap, Erica, Kristen Lee. Talaga naman, gusto ko silang apat. Hindi sila naglalamunan ng eksena, ang tataas ng energy, at lalo na si Sian Lim na ang gwapo at saka si Gabby Garcia na ang galing-galing. Mabuhay kayo. So, nakaka-proud yung mga host natin na ganito. Hindi lang pang national pageant, kundi pang international pageant talaga sila. Di ba? So, kudos naman sa Miss Universe Philippines overall winner. O, diba? Hindi ako bias dyan. Kapag gusto ko yung nakikita ko, natutuwa ako. Pero syempre, naghahanap pa ako ng more, but hindi na. Kudos na yan sa Miss Universe Philippines. I love the way kung paano nila ibinigay to sa mga kapwa nating Pilipino. Kumbaga, dapat din paminsan-minsan maintindihan natin, hindi naman to Thailand, Philippines to. At ito yung ino-offer nila, dapat natin i-accept ng bonggang-bongga. Reklamo pa ba tayo? Ang ganda na ng pinakita nila. Plus, syempre, libre sa panonood sa kanilang YouTube channel. Kudos yun. So, winner yun.
At least, di ba, hindi nyo mararamdaman na, ay nako, yung mga reklamo na pinagkaperahan ay hindi naman ganun. Walang ganun mga Mars. Di ba? Ang importante ay win-win situation tayo. Charot. Ay nako, nakakaloka. Sumasakit yung ulo ko sa inyo. Anyway, so punta na tayo doon sa cut ng top 24 nila. Top 24, top 20 lang yung pinili ko. Sa top 20 ko, 18 ang nakapasok doon. Actually, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi ko nalagay si Benguet, nakalimutan ko. So sayang, sana almost perfect na. Pero happy naman ako kasi syempre from 22, mistake lang. Walang masama doon, di ba? Winner na yon. And then, ang ganda nung cut ng 8. Ito yung feeling ko na parang nagkaroon sila ng category sa mga girls. Katulad ng halimbawa, top 8, top 6, and top 5 plus 5. 5 doon sa mga voting system at special award. Then 5 parang feeling ko ito talaga yung napili nila sa top 5 talaga. And then 6 ito yung parang ito yung mga front runner, 'di ba? Sinabi ko naman. And 8 ito siguro yung mga soso talaga yung performance. So, sa first cut ng 8 nila, ang pumasok ay si Baguio, Pasay, Nueva Ecija, Iligan, Taguig, Cebu City, Occidental Mindoro. Alam niyo sa totoo lang yung dalawang Mindoro, 'di ba? Sinasabi ko naman sa inyo na talagang pasok sila, pero hindi ko sila na lista. Kung nalista ko si Occidental Mindoro sa si Benguet, perfect na yung top 20 ko. Pero anyway, I'm happy. Benguet, and then top 6. Davao, Tarlac, Laguna, Bohol, Malay Aklan, Ifugao. And then top 5, Muntinlupa, Oriental Mindoro, Isabela, Quezon Province, and Manila. Actually, na-surprise ako kay Manila para malagay siya sa top 5, di ba? Kasi kung iisipin mo, ito na yung top 5 nila and nag-perform ng prelim itong si Muntinlupa, Oriental Mindoro, Quezon Province, Isabela, in fairness kay Isabela, and then Manila. So parang napaka-question ako, talaga ba? Pero happy ako sa kanya. And then pumasok naman sa voting system, eto naloka ako kasi kala ko thank you girl, si Quirino, Sultan Kudarat, at saka si Sinuluan Laguna. Syempre kinabahan ako, wala sila dun sa Siyempre, pumasok din si Lucena at Bulacan. So, happy ako. Sa resulta, happy ako. As in, balance. Pero, pagdating syempre dito, sa sumunod na nila, nagustuhan ko yon kasi nagkaroon ng chance na malaki maipakita yung mga ganda ng kandidata. So, pinalakad sila isa-isa at ipinakilala sa judges. So, in fairness, doon nagkakakitaan na kung sino yung umaangat, kung sino yung, alam mo yon, yung talagang bumabaksak yung level ng beauty niya. And then, syempre, after silang i-introduce sa mga judges isa-isa, nagkaroon syempre ng swimsuit competition. Dito talaga naghatawan ang mga kandidata. I love yung binigay na energy ng mga candidates. Yung nakikita mo ilan-ilan na medyo parang pamisgiran na yung laban. Pero yung iba naman talaga, I think natuto sila as in lakad lang, poise, then project, di ba? So, bongga. Panalo ang projection dito ni Atisa Manalo. In fairness kay Atisa, ang ganda ng projection niya, ang ganda ng poise niya. Ang nirereklamo ko kasi lagi sa performance ni Atisa, sana wag siyang nagmamadali pag naglalakad siya. Ibigay niya yung momento. At in fairness sa kanya, ayun yung ginawa niya nung gabi ng Coronation Night. Every moment talaga ninamnam niya, especially yung pag-poise niya, na yung poise na pa, di ba, sabay tingin sa baba, sabay tingin, sabay ngiti, panalo yon. So parang feeling ko talaga nag-perform siya doon ng bonggang-bongga. Hindi nga lang doon sa mga gusto mong mangyari, pero para sa akin, perfect ang projection niya. Punta naman tayo dito kay Laguna. Si Laguna, my gosh, ang haba talaga, no? Ang naisip ko kay Laguna, doon pa lang sa introduction na pinapakilala sila habang naglalakad. Sabi ko ito talaga, hindi ko siya makita na pang Miss Universe. Pero nakikita ko siya na pwedeng pang Miss International, pwedeng sa ibang pageant, I think. Kasi yung personality niya, parang hindi niya makuha yung bubbly personality or yung medyo parang, alam mo yun, relax moment. Ayun kasi yung naging problema sa kanya. Hindi niya nire-relax yung sarili niya. As in, nakaprogram siya kung paano siya gagalaw. Magaling yung mga projection, magaling yung lakad, pero halata mo na aral. So, dapat, ini-enjoy lang. I think, ang laki ng chance na ito na makakuha ng international title.
I think, darating yung araw na pasalihin nyo to uli. I think, mahihinog yan at pwede talaga siyang ilaban sa international pageant. In fairness kay Laguna, magaling. Ano lang, kulang pa lang siguro sa lalim ng experience. So, yon. Pero, panalo na yung mga pinapakita niya. Hindi lang niya gabi yung gabi ng Miss Universe Philippines. Pasalihin niyo yan sa Binibining Pilipinas. Kakabog yan. Oo. So, yon. Kasi ang ganda ng ang ganda ng tabas ng katawan. Winner. And then, gusto ko rin syempre si Tarlac. Alam niyo si Tarlac, sabi ko nga, ay papuntahin mo to sa Miss Grand. In fairness kay Tarlac, face value, ang ganda. Doon pa lang sa introduction nila, ang ganda. Sa kanya sa swimsuit, wow. Ang ganda ng mukha ng batang to. Nene na nene, no? Yung fresh overload pa. Alam mo yon. And then, gusto ko yung pagka-Asian beauty niya. Panalo. And sino pa ba? Si Bohol. Magaling din si Bohol. I think pwede silang bumalik next year. Either Ifugao at si Ifugao kasi nag-over nag-over move. Oo. Sa swimsuit, I think. And ang gusto kong bumalik dyan si Pasay. I think Pasay is potential and sana bumalik siya kahit saan. Pwede sa Miss World. I think Miss World pwede si Pasay kasi grabe din yung ganda. Ang ganda ng height. Pang Miss World, ang beauty ni Pasay. And then, Bohol, I think pwede din talagang magbalik sa pageant. And then, gusto ko rin si Ifugao. Ito yung mga kandidata na dapat nating abangan sa mga susunod na taon or kung saan mang mga pageant na national pageant sa bansa natin, pwede silang magsisalihan. I think makakakuha sila ng corona doon. So, yon. And then, Isabela. Si Isabela, maganda yung move ni Isabela, no? Punta tayo kay Winwin. Si Winwin, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Parang biglang nawala yung glow. Oo, kasi di ba yung mga laban niya ng mga prelims, saka yung mga iba pang mga eksena, ando doon yung glow, yung sigla. Yung gabi, parang nabumaba yung energy. Yung parang feeling ko, malungkot siya, hindi ganun ka-happy. Pero proud ako sa lahat ng ipinakita niya. Magaling ang Winwin at congratulations sa kanya. So yon. And then of course punta naman tayo doon sa top 12. Sa top 12 ang 10 ko, actually 11 ko eh. Ang 11 ko ay lahat pumasok. Pera lang si Quirino. Talaga si Quirino. Naloka ko kay Quirino. Ang layo ng narating ni Quirino dito. Ito yung masasabi kong dark horse. Kasi lahat talaga nung tinawag sa top 12 ay puro front runner na. Talagang bakbakan na ng mga front runner na ina-expect natin na sila talaga ang magta-top 10 or top 12. And then sa top 12, ayun, naloka ako. So, talagang masaya ako dito kasi halos lahat ng 10 ko na straight ay nakuha ng numbers na to. At syempre nakalimutan ko si Iligan na nasa pasok din. So 11 tapos 12. So isa lang yung mistake ko. Anyway, so sa top 12 syempre si Sinuluan Laguna, Iligan City, Cebu City, Sultan Kudarat, Quirino, Pasay, Quezon Province, Baguio, Taguig, Laguna, Muntinlupa, Bohol. Alam niyo sa totoo lang, sobrang natuwa ako sa performance na ipinakita ni Sultan Kudarat. From the beginning until evening gown. Sobrang winner. Di ba? Grabe. Doon pa lang sa swimsuit, talagang, alam mo yun, yung energy ni Sultan Kudarat, talagang lumalaban eh. Talagang hindi mo talaga siya magigiba ng ganun-ganun lang kasi ang ganda ng performance na ipinakita talaga ni Sultan Kudarat. In fairness sa kanya. So, ang kanyang evening gown ay gawa ni Leo Almudal at alam naman natin na ayon. Kala ko hindi siya nagpalit ng evening gown eh. Kasi di ba yung color, same din. Pero panalo kung paano niya pinroject. So sa stairs, kung mapapansin niyo yung ibang halos lahat naman eh. May yung mga veterana, hindi sila tumitingin doon sa floor. Tuloy-tuloy lang sila naglalakad. And then yung mga baguhan, kung mapapansin mo, dahan-dahan silang bumababa doon sa hagdanan. Hindi nila talaga kumbaga talagang hirap. Kahit si Taguig, nakita ninyo, hirap bumaba. Halos lahat. Pero may mga ilang front runner,
kasama na doon si Atisa ha, hindi siya tumitingin sa hagdanan. And then, bongga, yung gown ni Sultan Kudarat, panalo din yung execution niya pagdating sa evening gown. Momento din ang bruha. Talagang masasabi ko, my gosh, lumalaban si Sultan Kudarat. And I'm happy sa performance na pinakita niya. Sobrang satisfied ako. And then, pagdating naman kay Quirino, si Quirino actually, ang naging din, hindi niya nalock yung zipper nung likod niya. Pero, maganda din yung pinakita ni Quirino, kahit kasabayan niya yung mga front runner, hindi naman siya basta-basta And then, si Pasay, na ang kanyang evening gown ay gawa ni Rian Fernandez. Ang problema ko dun sa gown, maganda yung cut nung gown, ang ganda nung gown, kaya lang parang masyadong fit na fit kay Pasay. Hindi naging maganda yung sa may puwetan niya, yung kita yung underwear niya, yung yung mga parang hindi naging bongga yung datingan. Siguro dapat doon medyo parang niluwangan na konti para mas yung maganda yung flow. And then parang feeling ko si Pasay nagkulang sa projection. Yung parang it's too late ngayon. Kasi nga 'di ba parang mas marami siyang nakain doon sa pagbaba ng hagdanan. Tapos it's too late na yung projection niya. Hindi na napakita sa Pero kung nagawa niya yun ng maaga lahat, I think maganda yung labas. And then Quezon Province. Ang gown ni Quezon Province ay gawa ni Val Taguba. So, maganda yung cut. So, na-surprise ako pink kasi na-expect ko blue. So, pink. Tapos saka ko na-realize, okay, sa Binibining Pilipinas, pink pala talaga ang suot niya. Kaya pala sa Cosmo, pink din yung suot niya kasi lucky color niya pala yung pink. And then, maganda ang gown, maganda ang execute niya. Paglabas niya, talagang power na Ang mali doon ni Atisa Manalo, hindi niya nakalkulado yung hagdanan. Kasi kung mapapansin mo kung bakit siya nadulas, akala niya pa may isa pang hagdanan, so na-imbalance na siya doon at natumba. So yon, ganun yung nangyari. Hindi niya natapakan yung gown, hindi niya kundi naglalakad siya pababa, hindi siya nakatingin sa hagdanan, straight siyang nakatingin na gano'n. So, hindi niya siguro nakalkula yung stairs kung ilan yon. And then, I think akala niya pa may isa pang hagdanan kasi tumaas yung paa niya. Pagbaba niyang gano'n, doon siya bumalikwang ng bonggam-bongga. Siya, pinagulat ako doon. Nagulat ako ng bonggam-bongga. Sobrang, my gosh, sa pageant kasi, risky to. Pero, syempre, may nananalo din katulad sa Miss Universe, di ba? Miriam Kimbao, preliminary competition niya, natumba siya. Pero siya pa rin ang nakakuha ng mataas na score. At ganun din yung nangyari kay Atisa Manalo. I felt Atisa Manalo kahit na sa lempang siya, pero yung performance niya, yung recovery kung paano siya nakabawi, ay bongga. Kahit balikan mo lahat ng mga kandidata, si Atisa ang nagbigay ng magandang execution at siya ang nagbigay ng magandang momento. Nung una, siguro pagkatayo niya, masakit pa yon, hindi biro yun So talaga, tas naka-high heels ka ng mataas, masakit yon. So habang naglalakad siya, ramdam mo sa mukha niya na nasaktan siya, pero ni-recover niya yun. Yung once na naka-recover na siya, talagang yung momento, doon siya talaga nagbigay ng, at saka ang ganda nung gown na ilakad niya ng bongga. Tapos yung pagkatalikod niya, pag gano'n, sabay tingin sa camera, at bumawi pa ng pakaliwa. Talagang sabi ko, ay shit, this is the moment. Momento talaga yon. At kahit sabihin pa nung iba na, nadapa naman yan Sana wag kayong nag-focus doon sa pagkadapa niya. Sana nag-focus kayo kung saan siya bumawi. Sa bagay, ugali naman talaga ng mga Pinoy, ang sisilipin lang yung mali, pero hindi sisilipin kung paano ka naka-recover. Diba? Sa lahat naman ng mga sa buhay natin, lagi lang nakafocus ang tao kung kailan ka magkakamali. At yung pagkakamali mo, ayun yung ipupukol at ipupukol nila sa'yo. Pero, never nila ma-appreciate kung paano ka naka-recover doon sa pagkakamali mo. At si Atisa, I think kung naiintindihan mo yung ginawa ni Atisa, papalakpakan mo siya. So, hindi ako na-wonder kung bakit mataas ang score na nakuha niya sa evening gown at pumasok siya more than doon kay Pasay, Bohol at saka
Laguna na nag-perform din kasi naibigay niya yung execution na tama. So, yes, nagkamali siya. Pero kasi ang inabangan ng hurado doon, tingnan natin kung makarecovery ka. Nakarecovery siya. So, pinalakpakan siya. Kaya, ayun yung tagumpay. O, di ba? So, dito ko rin yung ipapasok na ang sinasabi ni Gloria Diaz ay destiny and luck. So, ang luck ni Atisa Manalo, yun nakarecovery siya. Ayun yung luck na tinatawag. At suman-ayon yung judges sa ginawa niya. So, yun. Kaya kasi, di ba, lagi sinasabi ni Gloria Diaz, dapat ang kandidata lagi yan may luck. Lagi yan kasubay yan ng luck at destiny. Kasi kung para sa iyo yan, para sa iyo yan. At ganun yung nangyari kay Atisa Manalo. So, yun. Kudos naman sa mga candidates talaga. They are trying their best. Pero talagang ganun ang bakbakan. And then, punta tayo kay Cebu. Oh my gosh, si Cebu. I love Cebu kung paano siya nag-perform. The way kung paano siya bumaba ng hagdanan. Talaga with emote at drama. And then, pagdating niya dun sa may harapan, pak! Okay, I'm a winner. Di ba? Talagang eksena with smile, with okay, so bongga. So Cebu talaga, promise, wala akong masabi. Ang perfect nung ginawa. And then, si Sinuluan Laguna. Siyempre, nagulat ako kay Sinuluan Laguna. Talagang grand, talaga ang drama ng lola mo. But she's beautiful. She's perfect. I love it. Sabi ko nga, sayang talaga kung nag-Miss Grand ka, title ka, walang duda. Kasi ito yung mga hinahanap natin for Miss Grand. Yung mga eksenang ganito. And I hope go to Miss Grand para sabay-sabay kayong makarating dito sa Thailand. Oo, promise. Ay nako, ako na nagsasabi sa inyo, walang mali sa ginawa ni Liana Aduana. Nagbigay siya ng magandang execution. Yes. But, syempre, the universe, they are looking. Sino ba yung Miss Universe? Syempre, nagdrama ka ng ganyan. So, bongga yan. Pero, kung nasa Miss Grand ka, mas bongga ka. Winner ka doon, di ba? Pero panalo, I love yung gawa ni Leo Almodal kay Liana Aduana. Panalo yung eksena. Gusto ko din may pagganito pa. At yung pa-cover niya, okay, I love the moment. Di ba? At hindi naman nagkamali kasi doon talaga pumasok siya sa top 6. Di ba? Win-Win Marquez. Oh my gosh. I love yung gown ni Win-Win na gawa ni Ryan Uson. So, Ryan Uson, isa yan sa mga love kong designer. So, kudos naman kay Ryan Uson. Gusto ko yung ginawa niyang cuts kay Win-Win. Talagang winner. Medyo magdi-disagree lang ako doon sa kulay kasi parang hindi lumabas kay Win-Win yung aura looks na color pink, di ba? Siguro, sana nag-green na lang si Win-Win para luck charm niya talaga. By the way, maganda kung paano in-execute ni Win-Win at panalo talaga. Energy level winner. So, panalo, ang galing. And then, punta tayo kay Laguna. Si Laguna, yung lumabas pa. Ang problema ko lang kay Laguna, hindi ko nakita yung mukha niya masyado. Nakita ko puro tela. Na nililipad niyang ganon. Ganon. Ayun yung naging problema ko. Dapat doon, pagkalabas niyang ganon, di ba nilakad niya ng ganon, binaba niya na yun. Tapos parang nag-emote na siya ng nag-emote. By the way, ayun yung ginawa niyang performance. Winner naman para sa akin. Actually, kala ko nga siya din makakalusot sa top 6 eh. Oho. And then, na-amaze naman ako. Kudos naman sa designer niya, magaling. Ang ganda ng gown. And then, sino pa ba? Si Taguig. Oh, ito, nahirapan din bumaba ng hagdanan to. Step by step din siya. Pero, kasi matigas kasi yung gown niya sa ano. But, ang galing ha. Ang galing nung gawa ng gown ni Taguig mula kay Pablo Mendez. Di ba? So, winner na winner. I love it. So, yon. At sino pa ba? Sa mga hindi natin nabanggit, I think si Bohol, Muntinlupa, Sultan Kudarat, lahat na. Baguio, okay naman. Si Baguio kinulang lang talaga sa eksena. So, panalo yung top 12. Sa totoo lang. Lahat naman sila ay ibinigay naman nila yung best nila. Si Iligan, naloka ko kay Iligan, nahirapan siya bumaba sa hagdanan, pero emote pa rin yung lola mo. May pagganong pa. Oh my gosh, winner, di ba? So, lahat naman sila magaling. So, punta na tayo dito sa top 6. Sa top 6, syempre,
ito talaga yung inabangan ko. Dito ako yung medyo talaga kinakabahan kasi syempre ang nangyari kay Atisa is kumbaga kung tutuusin, 'di ba? Nakakatakot kasi pwede kang malaglag kasi meron pang mga eksena din katulad ni Laguna, umeksena yan, Bohol, Pasay, sila yung mga umeksena. Pero suman-ayon ang langit talaga kay Atisa at pumasok talaga siya sa top 6 at parang feeling ko siya pa nakakuha ng mataas na scores. So talaga dito talaga naniniwala na talaga ako na grabe, na umaalay na talaga yung ano ni Atisa Manalo at doon talaga kinabahan ako ng bongga-bongga. Tapos eto na, Q&A. My gosh. Actually yung tinawag si si Laguna sa si Quezon Province sa yung ngiti ni Sultan Kudarat, parang ano ba, ganon di ba? Pero okay lang yan. And then, ito na, yung Q&A na. So, yon. So, sa Q&A, siya pinaunang tanongin si Sultan Kudarat. Kaya siguro medyo parang kinabahan si Sultan Kudarat sa pagtawag sa kanya ng top 6 kasi siya yung unang sasagot ng Q&A. Pero in fairness, na i-deliver niya ng tama yung sagot niya, ang galing, with poise talaga. And then, sumunod ay sino ba yung mga nag-top 6? Actually, yung mga nag-top 6, mga front runner talaga So, panalo talaga yung mga vlogger, yung mga Pero ako kasi, nilagay ko, 3 lang yung nakuha sa akin. Si Muntinlupa, si Quezon Province, at saka si Sinuluan Laguna. Kasi, si Sultan Kudarat, hindi ko na nalagay si Sultan Kudarat. Kasi si Sultan Kudarat, number 7 ko. Pero, si Pasay at si Bohol, kasi natatakot din ako kay Pasay at Bohol. Parang feeling ko lalaban din sila Pero okay lang din naman. So, ayun, top 6. So, sa top 6, Q&A, so si Muntinlupa, medyo parang napansin natin yung Q&A niya. Medyo nag-iisip talaga siya ng magandang sasabihin niya Magaling si Muntinlupa, nasagot naman niya. Pero ramdam mo na kinabahan siya, ramdam mo na hindi siya ganong kakomportable talaga. Yung nawala yung kumpiyansa na katulad ng mga nakikita natin, di ba? And then, si Sinuluan Laguna, okay din yung sagot ni Sinuluan Laguna about education. Yung kay Sultan Kudarat about advice sa youth, di ba, sa pagboto. And then, kay Sultan Kudarat naman, kay Sinuluan naman yung about education. Ayun. So, edukasyon para sa mga kabataan. And then, ang hindi lang doon maganda sa message niya, yung sinabi ni Sabsi Supsup sa Miss Universe. So, yun. Pero in fairness kay Sinuluan, magaling si Sinuluan. And then, pagdating naman kay Muntinlupa, okay. At saka kay Taguig. Si Taguig, soso lang yun sa sagot ni Taguig, sa totoo lang. Kung akong tatanungin mo kay Sinuluan at Taguig, I go for Sinuluan. Sa totoo lang. Kung magbibigyan ng corona, di ba, gagawin siya supranational, I think I go to Sinuluan. And then, si Cebu, magaling si Cebu, in fairness sa kanya. The way kung paano siya mag-deliver ng mga sasabihin niya, yung sinasagot niya talagang strong and power. In fairness, So, yon, talagang sabi ko, oh my gosh, mukhang last two standing dito, si Cebu at saka Quezon Province. Si Quezon Province kasi, doon sa mga hindi nakaka-relate doon sa sinabi, kasi di ba sinasabi nga na parang, nako, hindi naman niya sinagot yung tanong. Sinagot niya yung tanong sa paraan na alam niya at sa experience niya. Maganda yung sagot ni Quezon Province. Dito ko masasabi na yung sinasabi ni Gloria Diaz na dapat may luck ka nung gabing yon at dapat destiny mo to. Una, luck. Nalaglag na-imbalance si Atisa Manalo doon sa hagdanan at ayun yung pagkakadapa niya. Sa pageant, sa history ng pageant, 2 klase lang yan. Nadapa ka, inayawan ka ng mga hurado, or nadapa ka at pinalakpakan ka ng mga hurado. So, kung swerte ka, papalakpakan ka. Kung malas ka, hindi ka nila papalakpakan. So, ganon. Totoo yun. And then, sa sinasabi ni Gloria Diaz, dapat may luck ka. Meron nun si Atisa nung gabing yun. Bakit?
kasi pumabor ang mga hurado sa nangyari sa kanya at tinignan kung paano siya makaka-recover. Yung naka-recover si Atisa sa pagkakadapa niya at magandang execute ang ibinigay niya, doon talaga namangha ang mga hurado at binigyan siya ng mataas na puntos, kaya siya nakapasok sa top 6. So, ibig sabihin, may hawak na luck si Atisa dong gabing yon dahil na-impress niya yung mga hurado sa ginawa niyang performance na pwede niyang ikabaksak yon. Gets? Destiny. Yung pagkakadapa ni Atisa, kung tingin mo hindi nangyari yon sa kanya, ganun kaya ang resulta ng isasagot niya. So, nag-connect sa nangyari. At ang ganda ng tanong na napunta sa kanya. So, that is a destiny. So, yung tanong, sinagot niya ayon sa experience niya sa nangyari sa kanya, eto lang. Di ba? And then, bilang isang magandang example, kasi last event na masasabi mo na pwede mo i-ano sa mga tao. So, yung nangyari sa kanya nung nadapa siya bilang leader or inspirasyon. Paano ka magiging inspirasyon, di ba? So, bilang inspirasyon, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. At sa pagkakabangon niya, ang pinakamaganda, magbalik ka ng mas strong. So, yon. Kaya, ang sinasabi dito ni Gloria Diaz na dapat ang kandidata may luck at destiny mo to. And I think her destiny is aligned to her. And kung titignan mo, bakit nga naman nangyari yun, nadapa siya. So, may luck siya dahil pinaboran siya ng judges, and then destiny niya dahil gagamitin niya pala yun para makuha niya yung hinahangad niya, Miss Universe. At sa sagot niya, so yes, maraming magagaling, maraming mga plakado, maraming panalo, pero only one winner para sa universe. At ang mga hurado, pinaboran ang Atisa manalo. So, hindi kasalanan ni Atisa kung siya ang nanalo after niyang madapa. Kasi ito yung sinasabi ng destiny. Ito ang sinasabi sa atin lahat na kung para sa iyo to, para sa'yo to, no matter what happened. Kahit tumambling pa yung mga kalaban mo, kumuda pa yung mga kalaban mo, wala silang magagawa kung para sa'yo to. So, ganun ang nangyari. At kudus naman sa sa 5 na natira, or sa 6, sa top 6 natin, they are very strong top 6. Etong taon na to talaga yung masasabi kong pinakamagandang Miss Universe Philippines. And then, ang masasabi ko din, in fairness naman sa mga candidates natin na natira sa dulo ng laban, lahat silang magagaling. Liana Duana magaling, si Winwin Marquez magaling, si Sultan Kudarat magaling, si Taguig magaling, and then si Cebu, si Gabi, ang galing, at Atisa Manalo, winner. So, yon. And then, doon naman sa mga nagre-reklamo, ay nako, mas magaling pa si ganito, hindi nila pinanalo. You have to understand na kung saan dapat ilagay ang mga candidates. Hindi porkit kumudahan ng todo-todo, ay ilalagay ka na sa universe. So, desisyon ng mga hurado to. At kudus naman kay Gabi, yes, I totally agree. At feeling ko, ang ibinigay sa kanyang posisyon na Miss Eco International, ito ang laban natin na alam natin sa sarili natin na magaling ang kandidata natin at kaya mag-back to back para sa Miss Eco International next year. So, hindi siya sayang. I-ready lang niya yung sarili niya dahil mas malaking hamon ang ibinigay sa kanya. And then, Sultan Kudarat, yes, nakita natin na talagang nag-perform ang Sultan Kudarat. Lumaban ng todo-todo si Sultan Kudarat, pero you have to understand na hindi naman siya talo dahil ipapadala siya sa Cosmo kung saan ang laban niya ay sa Thailand din. So, ano yung hindi win doon? Winner pa rin. And then, si Taguig nakita natin na talagang from the beginning sinasabi niya na ang gusto niya ay supranational.
And then, ayan na siya. So, ibinigay sa kanya. So, si Winwin, kasi wala namang, siguro ayaw ni Winwin na mag-compete. So, binigay sa kanya yung first runner-up. Pero hindi ibig sabihin nun talo si Winwin. Si Winwin ay Reyna Hispano-Americana. She's a queen already. Etong mga candidates na lalaban sa international pageant, lalaban pa lang sila. Pero si Winwin ay Reyna na natin. Reyna na siya from international pageant. And sinubukan niya lang na mag-join dito sa Miss Universe Philippines because of her dream. Para siguro makamove siya. What if? And then, ayan na yung kasagutan. And I think she's very happy. I love kung paano niyakap ni Atisa ang bawat kandidata dahil nakita ko yung respeto niya sa mga nakalaban niya. Kung paano niya yakapin ng mahigpit si Winwin dahil alam niya gusto din to ni Winwin. Naiyak ako doon. Kasi nakita ko yung humbleness ni Atisa at ramdam ko kung paano niya mahigpit niyakap si Winwin. At yung mga co-candidates niya sa top 6. Ando dyan niyakap niya si Liana Aduana, 2 kamay, si Sultan Kudarat, si Gabi, talaga yung yakap niya kay Gabi, and everybody say, this is for you. Bakit ka nagre-reklamo na si Atisa ang nanalo? Pilipino ka ba? Kasi kung yung mga kapwa niya candidates, di ba, na mismong gustong makuha ang corona ng Miss Universe Philippines, they are totally agree, this is for you, Atisa. Kitang-kita sa camera kung paano nila in-embrace si Atisa at talagang kinongratulate si Atisa. Sultan Kudarat, she talk Atisa habang niyayakap niya. Si Liana Aduana, 2 hands ang binigay niya. Kayakap pa lang ni Winwin si Atisa pero naka-ready na si Aliana. I'm so proud of this girl. And then Liana Aduana, maybe may plan sa'yo ang Diyos. And then, ayun, kung gusto niya lumaban ng Miss Grand, maybe yes. Di ba? So, malay ninyo, maisipan niya lumaban. And then, manalo siya doon. And then, maipadala siya sa Thailand. And then, silang tatlo sa Thailand pa rin. So, yun. This is our fight for the international pageant, and please supportahan natin yung mga candidates natin na binigyan ng opportunity na makapag-compete sa international pageant. Gabi, she's win already. She's Miss Eco Philippines for 2026 and congratulations. And then Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, she's win also dahil she got Miss Cosmo. And congratulations. So, ayan, matinding bakbakan at alam natin na magaling ang pambato natin. And then, of course, si Taguig sa susunod na taon, di ba? We are excited for her. And isang malaking corona din ang supranational. And then, ayan na, syempre, si Miss Atisa Manalo, natupad na ang pangarap na lahat na mailaban siya sa international pageant. So ngayon, bakit tayo nagre-reklamo? Let's celebrate para sa mga babaeng to dahil tagumpay ang ating mga winners na candidates, di ba? And then sila Winwin at saka si Liana, panalo pa din sila. Di ba? So, dapat happy tayo. Dapat masaya tayo. Ang ganda nung laro. So, Atisa Manalo is a decision judges. Sabi ng ganon, it's her destiny. Nangyari na ang dapat mangyari. And congratulations sa kanilang lahat. So, yon! Ito ang reaction ko. Naloka ako ng bonggang-bongga. Masaya ako. I'm happy sa lahat. Ito yung masaya na parang, ay, lahat sila masaya. So happy ako. Happy ako kasi ang galing nung laro, ang galing nung laban. Hindi talo ang mga candidates natin. Kumbaga talaga galing. And then, good luck sa susunod na Miss Universe. Diba? So, sa Miss Universe, sana masuportahan natin si Atisa Manalo at yung mga ibang lalaban ng international pageant. So, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Panalo ang Pilipinas. Di ba? So, yun. So, please comment below kung ano naman na reaction mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman pwede na ako maglambing sa inyo. Subscribe na. So, please. So, yan. So, maraming salamat, guys. Siyempre, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.